Hindi ako naniniwala sa mga kwento tungkol sa mga mall na itinayo sa dating sementeryo. Para sa akin, kwento lang yun, panakot, pampalipas oras, o gawa-gawa ng mga tao. Hanggang sa nangyari sa akin. Ako nga pala si Maverick. Sabado ng hapon, nagpunta ako sa isang malaking mall para lang magpalipas ng oras. Mainit kasi sa labas, kaya naisipan kong magpalamig at mag-ikot-ikot na rin. Normal lang ang lahat. Maingay, maliwanag, puno ng tao. Walang kahit anong kakaiba. Habang naglalakad ako sa isang hallway na medyo maluwag at makintab ang sahig, napansin ko yung refleksyon ko. Malinaw, parang salamin. Kita ko pati ilaw sa kisame. Pero maya-maya, may napansin akong kakaiba. Sa refleksyon ng sahig, may ibang bagay. Hindi lang ako ang nakikita. Huminto ako, tumingin ulit pababa, at doon ko napansin isang hugis na parang parihaba. May nakaukit, parang sulat. Medyo nagtaka ako. Tinapakan ko yung mismong spot. Wala naman, normal na tiles lang. Pero pagtingin ko ulit sa refleksyon, nandun pa rin. Para siyang lapida. Bigla akong kinabahan ng konti. Dahan-dahan akong lumuhod. Sinilip ko ng mas mabuti. Sa refleksyon ng sahig, kita ko ang isang lumang lapida. Medyo madilim tignan. May mga bitak at may nakaukit na pangalan. Pero hindi ko mabasa ng buo. "Sir, okay lang po kayo?" Napalingon ako. Isang janitor ang nakatingin sa akin. Kuya? May nakita kasi ako dito." Sabi ko sabay turo sa sahig. Lumapit siya. Tinignan ang tinuturo ko. "Wala naman po, sir." Sagot niya. "Hindi, tignan mo sa refleksyon. May parang lapida." Napahinto ako. Pagtingin ko ulit sa sahig, wala na. Normal na ulit. Sariling refleksyon ko na lang ang nakikita ko. Napahiya ako. Baka napagod lang ako." Sinabi ko na lang sa kanya. Ngumiti lang siya at umalis. Pero hindi ako mapakali. Sigurado akong may nakita ko. Hindi yun imahinasyon. Kaya naghanap ako ng iba pang staff. Isang guard naman. "Boss, may napansin ka bang kakaiba dito?" Tanong ko. Napakunot ang noo niya. "Anong klaseng kakaiba, sir?" "May nakita kasi akong parang lapida sa sahig, sa refleksyon." Hindi siya agad nagsalita. Tinignan niya ako ng ilang segundo. Parang tinitignan kung seryoso ba ako. "Sir, wala naman pong ganun dito. Baka refleksyon lang ng ilaw." "Hindi iba talaga." "Sir, pwede nating puntahan kung saan nyo nakita." Bumalik kami sa spot. Tinuro ko. "Dito mismo." Tinignan niya. Wala. Tumawag pa siya ng iba pang staff. Sinilip nila. Wala pa rin. "Sir, baka napagkamalan nyo lang." Hindi ako kumbinsido. Pero wala na rin akong maipakita. Habang nakatayo kami doon, may isang matandang lalaki ang lumapit. Naka-uniform din siya. Mukhang matagal na sa trabaho. "Tungkol ba sa nakita mo?" Napatingin ako. "Opo, may nakita po kasi akong lapida." Putol niya. Opo." Tahimik siyang tumingin sa sahig. "Dati, sementeryo tong lugar na to." Mahina niyang sabi. Biglang natahimik ang mga kasama namin. "Ha? Kuya, ano yan?" Tanong ng guard. Hindi agad siya nakapagsalita. Parang may iniisip. "Hindi lahat nahukay ng maayos. May mga naiwan. Hindi ko na dapat sinabi. Pero paminsan-minsan,
May nakakakita. Dagdag pa niya. Ng ano? Ng mga naiwan sa ilalim. Biglang parang bumigat ang hangin. Napatingin ulit ako sa sahig at sa isang iglap, bumalik. Sa refleksyon, nandun ulit ang lapida. At sa pagkakataong yon, nabasa ko na ang pangalan. Napaatras ako at matapos yon, umalis ako sa mall na yon. Nagtaka sila kasi bigla akong umalis. Tinawag pa nila ako pero hindi na ako lumingon. Nang makauwi ako, hindi mawala sa isip ko yung nakita ko. Kasi hindi ako naniniwalang imahinasyon lang yun kasi pinatunayan ng isang staff na matagal na doon. Matapos yung karanasan kong yun, hindi na ako bumalik sa mall na yon. At hanggang ngayon, nakatayo pa rin yung mall na yon. Hindi ko na lang sasabihin kung anong mall yon. Yun lang naman yung kwento ko. Kung hindi kayo maniwala, okay lang naman. Pero ako kasi yung nakakita at may nagpatunay nun. Hindi ko makakalimutan yung araw na yon. Sabado nun, bandang hapon. Dinala ko ang anak kong si Kea sa isang malaking mall sa Maynila. Matagal niya na akong kinukulit na bumili ng bagong laruan. Reward ko na rin sa kanya dahil sa sipag niya sa school. Masaya siya buong biyahe. Hawak-hawak pa niya ang kamay ko habang papasok kami ng mall. Halos hinihila niya ako papunta sa toy section. Ma, doon tayo. Ang daming dolls. Sabi niya, halatang excited. Napangiti ako. Pero hindi ko akalaing magiging ganun kabigat ang pakiramdam ko pagdating namin doon. Pagpasok namin sa toy store, unang tumama sa akin yung lamig. Hindi yung normal na aircon lang. Parang may kakaiba. Parang malamig na may halong bigat sa dibdib. Ma, ang ganda nito. Sabi ni Kea habang may hawak na manika na kulay pink ang damit. Ngumiti ako at tumango. Pero habang nakatingin ako sa paligid, napansin ko agad, ang daming dolls. Nakaayos sila sa shelves, nakangiti. Pero may kakaiba sa mga mata nila, parang hindi plastic. Una ko naramdaman, yung pakiramdam na parang may nakatingin sa akin. Lumingon ako sa kaliwa. Isang hilera ng dolls ang nakapwesto doon. Pare-pareho ang itsura, pare-pareho ang ngiti. Pero isa sa kanila, sigurado ako. Hindi siya nakatingin sa direksyon na dapat niyang tignan. Bahagya nakatagilid ang ulo niya at parang diretso sa akin ang tingin. Kinurap ko ang mata ko. Pagtingin ko ulit, ayos na ulit siya. Nakangiti, nakapwesto tulad ng iba. Ma, bilhin natin to ma, please. Pakiusap ni Kea. Hinahatak ang braso ko. Napatingin ako sa hawak niyang manika. Sandaling nanlaki ang mata ko. Ibang dal na yun. Hindi yung hawak niya kanina. Anak, saan mo kinuha yan? Tanong ko, pilit pinapakalma ang sarili. Diyan lang ma. Sagot niya, sabay turo sa shelf na kanina ko pa tinititigan. Dun sa may hilera ng mga manikang kanina pa parang may nakatingin sa akin. Napatingin ulit ako at doon ko napansin, parang may kulang. May isang pwesto sa shelf na bakante. Eksaktong pwesto kung saan nakatingin sa akin kanina yung kakaibang dal. Dahan-dahang bumaba ang tingin ko sa hawak ni Kea. Pareho. Siya yun. Biglang may malamig na hangin na dumaan sa likod ko. Ramdam ko yon. Diretso sa batok ko. At sa unang pagkakataon, nakaramdam ako ng kakaibang kaba. Hindi para sa sarili ko, kundi para sa anak ko. Ha? Okay ka lang? Tawag ni Kea. Napilitan akong ngumiti. Oo anak, tingin pa tayo. Pero habang naglalakad kami papunta sa susunod na section,
Hindi ko maiwasang mapalingon sa shelf, sa mga dal, at doon ko nakita hindi na sila nakatingin sa direksyon na dati. Halos lahat nakatutok na ang tingin sa amin. Hindi ko alam kung dapat ba akong tumakbo o manatili, pero isang bagay ang sigurado ako. Kailangan kong ilayo si Keya. Ma, dito pa tayo. Masayang sabi niya habang papunta kami sa isang bahagi ng toy store. Hindi ko siya pinigilan agad. Ayokong mahalata niya na may mali. Pero habang sinusundan ko siya, mas lalong bumibigat ang pakiramdam ko. Parang may kasunod kami. Habang naglalakad kami, may narinig akong mahinang tunog sa likod. Parang plastic na paa na tumatama sa sahig. Dahan-dahan ako lumingon, pero wala. Walang tao, pero may isang dal sa sahig, nakatayo na. Wala siya doon kanina. Ma, bilis! Tawag ni Keya. Agad akong humarap ulit, kunwari walang nakita, pero ramdam ko may gumagalaw sa likod. Huminto kami sa isang shelf ng mas malalaking dolls. Habang pumipili si Keya, napatingin ako sa salamin sa gilid. Doon ko nakita, hindi lang kami ang nakatayo. Sa likod namin, may 3 dolls na nakahanay. Mas malapit kaysa sa totoong pwesto nila. Dahan-dahan silang umaabante. Paglingon ko, nasa shelf pa rin sila. Pero mas dikit na. Ma, pwede na ba to? Tanong ulit ni Keya. Hindi ako agad nakasagot. Kasi sa peripheral vision ko, may gumalaw na naman. Biglang may nahulog sa kabilang side. Napalingon si Keya. Ano yun, ma? Wala lang. Baka nahulog lang. Sagot ko. Pero alam kong hindi yun basta nahulog. Kasi pagtingin ko, isang dal ang nakahandusay sa sahig. At dahan-dahan itong tumitingala. Diretso sa akin. Napaigpit ang kapit ko sa kamay ni Keya. Anak, alis na tayo. Ha? Ma, hindi pa tayo nakakabili. Bukas na lang. Tara na. Habang naglalakad kami palabas, napadaan kami sa isang maliit na display. Puro baby dolls. Tahimik si Keya, pero ako, parang gusto ko na sumigaw. Kasi sabay-sabay lumingon ang ulo ng mga manika. Ulo lang. At nakatingin sa akin. Hindi ko na kinaya. Hinila ko na si Keya. Sorry anak, kailangan na nating umalis. Bago kami tuluyang makalabas ng store, biglang namatay ang ilaw sa loob. 1 segundo lang. Pero sa 1 segundong yun, may narinig akong bulong. Marami. Sabay-sabay. Hindi ko maintindihan, pero alam kong galing sa paligid. Galing sa kanila. Pagbalik ng ilaw, normal na ulit. Walang gumagalaw. Pero sa gitnang side, nakatayo ang dal na hawak ni Keya kanina. Mag-isa, wala na siyang kasama. Hindi ko na pinansin, hindi ko na gustong balikan. Uwi na tayo, sabi ko. Maigpit ang hawak ko sa kanya habang halos tumatakbo kami palabas ng mall. Sa labas, doon lang ako nakahinga ng maayos. Pero si Keya, umiiyak na. Ma, bakit tayo umalis? Hindi pa tayo nakakabili. Imakap siya sa akin at doon ko lang naramdaman ang bigat ng ginawa ko. Sorry anak, babawi ako. Bibili tayo sa iba. Hindi ko na sinabi sa kanya ang totoo. Hindi ko na sinabi kung bakit kailangan naming umalis. Ayokong matakot siya. Ayokong magtanong siya ng mga bagay na hindi ko kayang sagutin. Pero habang naglalakad kami palayo, may nararamdaman ako. Parang may nakatingin pa rin sa amin. Dahan-dahan akong lumingon sa entrance ng mall. Sa glass door, sa refleksyon, hindi lang kaming dalawa ang nandun. Sa likod namin, may maliit na figura. Isang dal.
nakatayo at nakangiti. Hindi ko na pinansin yon. Agad na kaming umalis. At matapos ang karanasan kong yun, hindi na ako ulit pumasok sa toy store na yon. Bagong lipat lang ako noon sa isang mall sa Maynila. Ako nga pala si Ricky. Unang linggo ko pa lang, ramdam ko na agad yung pressure. Probation pa lang ako. Kaya todo sipag at ingat sa trabaho. Ayoko magkamali. Sa unang 2 araw, maayos naman ang duty ko. Paikot-ikot lang sa entrance. Minsan sa escalator. Minsan sa food court. Normal, walang kakaiba. Pero noong 3 araw, doon nagbago ang lahat. "Ricky, ikaw muna sa basement mamayang gabi," sabi ng supervisor ko. Napatingin ako sa assignment. Basement parking, night shift. Naalala ko bigla yung biro ng mga kasamahan ko. "Pre, sana hindi ka ma-assign sa basement." Ngumiti lang ako noon. Akala ko, pananakot lang. Bandang 10:00 ng gabi, bumaba na ako sa basement. Pagpasok ko pa lang, iba na agad ang pakiramdam. Parang walang hangin, mahina ang ilaw, at may mga parte na mas madilim kaysa sa iba. Habang naglalakad ako, rinig na rinig ko ang tunog ng sapatos ko. Pero maya-maya, parang may kasabay. Bigla ako huminto. Nawala rin yung isang tunog. Napailing ako. Ano yun? Nagpatuloy ako sa pagroronda. Napadaan ako sa isang hilera ng mga kotse. Doon ko napansin, may isang sasakyan na bukas ang ilaw sa loob. Walang tao. Lumapit ako. Ba't bukas to? Sinilip ko. Walang laman. Pero habang nakatingin ako, biglang namatay ang ilaw. Napaatras ako. Biglang bumigat ang paligid. Habang papunta ako sa mas madilim na bahagi ng basement, napadaan ako sa isang poste. At doon ko siya unang nakita. May taong nakatayo, nakasandal, hindi gumagalaw. "Sir?" Tawag ko. Walang sagot. Lumapit ako ng konti. Pero habang papalapit ako, parang natatakpan ng dilim ang mukha niya. "Sir, sarado na po." Bigla siyang gumalaw. Tapos sumakbang papunta sa mas madilim na parte at nawala. Napahinto ako. Hindi ko mapaliwanag kung bakit, pero sinundan ko siya. Habang papasok ako sa mas madilim na area, biglang nagpatay-sindi ang ilaw. Sa bawat pagpatay-sindi, parang may gumagalaw sa paligid. Hanggang sa isang iglap, nasa harap ko na siya. Isang guard, kapareho ng uniform ko, pero luma, madumi, parang matagal nang hindi ginagamit. Dahan-dahan niyang itinaas ang ulo niya at doon ko nakita ang mukha niya. Namumutla siya, walang emosyon, at ang mga mata niya parang wala ng buhay. "Kuya?" Mahina kong sabi. Hindi siya sumagot, tapos bigla siya naglakad papunta sa isang parking lot. Isang sulok na halos walang tao. Sinundan ko siya. Hindi ko alam kung bakit. Parang may humihila sa akin. Pagdating namin doon, huminto siya. Dahan-dahan niyang itinaas ang kamay niya at itinuro ang sahig. Napatingin ako. May mantsa. Parang tuyong dugo. Paglingon ko ulit, mas malapit na siya at doon ko narinig ang boses niya. "Dito." Biglang may pumasok sa isip ko. Parang may alaala na hindi ko naman naranasan. Isang guard, nakahandusay sa sahig, sa mismong spot na yon. Walang tumutulong, walang nakakapansin. "Hindi ko alam yan," sabi ko. Bigla siyang lumapit. Sobrang bilis. Halos magkalapit na kami.
Ang naaamoy ko lang, amoy luma, amoy pagkabulok. Sumigaw ako at doon lang ako nakagalaw. Tumakbo ako, hindi ko na nilingon. Pagbalik ko sa guard post, hingal na hingal ako. Nandun ang isang matagal ng guard. "Kuya, may nakita ako." Parang hindi siya nagulat. Tinanong ka ba niya kung nasan siya? "Hindi, pero tinuro niya." Huminga siya ng malalim. Diyan siya natagpuan dati. "Ano po nangyari?" "Inatake sa puso," sabi sa report. Pero may nagsasabi ilang oras siyang nakahiga dyan bago may nakapansin. Simula noon, may nagpapakita raw dyan sa mga bagong guard. Matapos yun, nang makauwi ako, hindi na ako nakatulog. Paulit-ulit sa isip ko yung mukha niya, yung boses niya, yung salitang, "Dito." Kinabukasan, dumiretso ako sa supervisor ko. "Sir, pwede po ba akong mag-request ng morning shift?" Tinignan niya ako. "Bakit?" Sir, kung hindi ako makakalipat, magre-resign na lang po ako." Tumango na lang siya. "O sige, morning shift ka na." Hindi ko na tinanong kung bakit mabilis siyang pumayag. Parang alam na niya. Pero simula noon, hindi na ako bumalik sa basement kapag gabi. Matapos ang Payatas Dam Site tragedy, maraming kwento ang kumalat sa mga nakatira sa paligid. May mga nagsasabing sa gabi, may naririnig silang umiiyak. May iba naman na nakakita raw ng mga taong naglalakad sa ibabaw ng bundok ng basura kahit wala namang tao doon. Pero ang pinakang nakakatakot, may mga nagsasabing ang mga hindi na naahon, hindi raw talaga umalis at naghihintay pa rin sila. Itago nyo na lang ako sa pangalang Chris. Hindi ko alam kung bakit ko pa tinanggap yung trabahong yun. 3 buwan ang nakalipas mula noong trahedya. Pero hanggang ngayon, parang sariwa pa rin ang amoy ng nangyari. Hindi nawawala. Kahit saan ka tumayo sa paligid, may kakaibang bigat sa hangin. Parang may nakatingin. Na-assign ako bilang part-time night watcher. Bantay lang daw ng restricted area. Simple lang pakinggan. Walang gagawin, kundi siguraduhin na walang pumapasok sa delikadong bahagi ng bundok ng basura. Pero walang nagsabi sa akin kung bakit walang gustong kumuha ng ship na yun. Unang gabi, 10:00 na ako nang makarating ako. Walang tao, pero hindi normal na tahimik. Yung tipong kahit walang naririnig, parang may bumubulong sa tenga mo. Parang may mga salitang hindi mo maintindihan, pero ramdam mong may gustong sabihin. "Hangin lang to," sabi ko sa sarili ko. May dala akong flashlight, pero kahit naka-on yun, parang nilalamon ng dilim yung ilaw. Ang lawak ng paligid, puro tambak ng basura, iba't ibang kulay. Pero sa gabi, lahat sila parang iisang anino lang. Habang naglalakad ako sa gilid ng restricted zone, may napansin akong kakaiba. May mga bahagi ng lupa na parang gumagalaw. Hindi literal na umaangat, pero parang humihinga. Huminto ako, tinitigan ko. Wala. Imagination lang, sabi ko ulit. Pero biglang may tunog ng paggalaw. Parang may kumakaskas sa ilalim. Napaatras ako. "May tao ba dyan?" sabi ko. Walang sumagot. Pero may narinig ako. Mahinang bulong. "Tulong!" Napatigil ako. Sigurado ako, hindi yun hangin. Galing yun sa ilalim. Lumapit ako kahit nanginginig na yung tuhod ko. Tinapat ko yung ilaw sa lupa.
sa mismong parte kung saan ko narinig yung boses. At doon ko nakita, may nakausling kamay. Maputla, marumi, parang lumalabas mula sa ilalim ng basura. Napahinga ako ng malalim. Halos hindi ako makagalaw. Hindi ko alam kung totoo ba o guni-guni lang. Pero gumalaw ulit yung kamay. Dahan-dahan, parang may hinahanap. "Uy, sandali! Tutulungan kita!" Pero bago pa ako makalapit, biglang lumubog ulit. Parang hinila pababa. Parang may humatak sa kanya pabalik sa ilalim. Kasabay nun, sabay-sabay akong nakarinig ng mga boses. Hindi isa, hindi dalawa, kundi parang daan-daan. May hinang bulong, iba-iba, sabay-sabay. "Tulong! Andito pa kami! Huwag mo kami iiwan!" Napahawak ako sa ulo ko. "Tumigil kayo!" sabi ko. Pero lalo lang silang lumakas. Parang nasa paligid ko na sila. Parang nasa ilalim ko. Parang nasa loob ng tenga ko. At doon ko napansin yung lupa sa harap ko. Hindi lang pala basta gumagalaw. Unti-unti may mga hugis na lumilitaw. Mga muka, mga nakapikit na mata, mga bibig na nakabuka, parang sumisigaw. Napaatras ako, pero nadulas ako sa basang lupa at bumagsak. Nabitawan ko yung flashlight. Gumulong yun palayo at tumapat sa mas malalim na bahagi ng bundok. Doon, may nakita kong nakatayo. Isang tao, hindi gumagalaw, nakatingin lang sa akin. Hindi ko makita yung mukha niya, pero alam kong nakangiti siya. Dahan-dahan siya naglakad papalapit, at habang papalapit siya, naririnig ko pa rin yung mga bulong sa paligid. Mas malinaw na ngayon. "Isama mo siya." Tumayo ako kahit nanginginig na ako. Hindi ako sasama sa inyo." Pero yung lalaking papalapit, biglang nawala, at sa isang iglap, nasa likod ko na siya. Narinig ko yung bulong niya sa tenga ko. "Hindi ka aalis dito." Hindi ako makagalaw. Ramdam ko yung hininga niya sa tenga ko. Malamig. Parang hangin na galing sa ilalim ng lupa. "Hindi ka aalis dito." Ulit niya. Bigla ako napasigaw at tumakbo palayo. Paglingon ko, wala na siya. Pero hindi nawala yung pakiramdam na may nakatingin. Mas malala pa ngayon. Parang mas marami na sila. Pinulot ko yung flashlight at tumakbo palayo sa area. Wala na akong pakialam kung bawal. Gusto ko na lang makalabas. Habang tumatakbo ako, ramdam ko na parang lumulubog yung paa ko sa lupa. Hindi normal. Parang hinihila ko pababa. Hindi! Pero habang pilit kong hinuhugot yung paa ko, may humawak sa bukong-bukong ko. Malamig, mahigpit. Napatingin ako. May kamay. Isa na naman. Galing sa ilalim. "Bitawan mo ko!" sigaw ko habang pilit kong sinisipa. Pero may isa pa. At isa pa ulit. Sunod-sunod na kamay ang lumalabas sa lupa. Iba't ibang laki. Iba't ibang kulay. Puro madumi. Puro nanginginig. Hinahawakan nila ako. Hinahatak. "Isama mo kami. Dito ka na. Hindi pa tapos." Nawala sa isip ko yung lahat. Takbo na lang ako ng takbo. Kahit pa unti-unting bumabaon yung paa ko sa basura. Nang makawala ako sa mga kamay, halos gumapang na ako sa bilis ng takbo ko. Pero hindi pa tapos. Pagdating ko sa daan palabas, akala ko ligtas na ako. Pero doon ko sila nakita. Nakatayo. Sunod-sunod. Mga tao. Hindi gumagalaw. Nakaharang sa daan. Mahigit 10 sila. O baka mas marami pa. Mga anino lang sa dilim. Pero kita ko yung mga mata nila. At lahat sila nakatingin sa akin. "Pakikiraan lang.
Nanginginig kong sabi. Walang sumagot. Isa sa kanila ang dahan-dahang naglakad papalapit. Habang papalapit siya, unti-unting nasisinagan ng ilaw ng flashlight ko yung mukha niya. At doon, hindi buo yung mukha niya. Parang nadurog, parang natabunan. Biglang nagbukas yung bibig niya at ang narinig ko, yung daan-daang boses ulit, sabay-sabay. Bakit ka aalis? Hindi pa tapos. Isama ka kami. Biglang naglakad yung iba, palapit sa akin. Sabay-sabay, doon ako tuluyang natakot. Hindi na to guni-guni, hindi na to hangin. Totoo na to. Tumakbo pa ako, diretso, wala nang lingon-lingon. Narinig ko yung mga yabag nila sa likod ko. Hindi sabay-sabay pero sunod-sunod. Parang may humahabol na maraming tao. Kailangan ko na umalis. Paulit-ulit kong sabi. Hanggang sa may nakita kong ilaw. Yung maliit na guard post sa labas. Doon na ako dumiretso. Halos banggain ko ang pinto sa lakas ng takbo ko. Pagpasok ko sa loob, agad kong sinara yung pinto at naupo ako sa sahig. Hingal na hingal. Dahan-dahan akong lumapit sa bintana. Sumilip ako. Wala na sila. Wala na yung lalaking sumusunod sa akin. Wala na lahat. Parang walang nangyari. Matapos yung pangyayaring yon, kinabukasan, hindi na ako bumalik. Nag-resign ako agad. Hindi na ako nagpaalam. Ayoko na. Ayoko nang bumalik sa lugar na yon. Hanggang dito na lang po. Salamat. May mga lugar na hindi lang basta tambakan ng basura. May mga lugar na tambakan din ng mga lihim. Sa paligid ng Payatas Dam Site, hindi lang mga gamit ang tinatapon. May mga kwento ring hindi na nabibigyan ng hustisya. Hindi ko alam kung saan ako magsisimula. Siguro sa araw na nawala lahat sa akin. Isang sunog lang at ubos ang pamilya ko. Bahay, gamit, pati sila. Walang natira kundi sarili ko. Kaya nang inalok ako ng pinsan kong si Arman na tumira sa kanya malapit sa Payatas at sumama sa kanya sa pangangalakal, hindi na ako tumanggi. Wala na rin naman akong ibang pupuntahan. Hindi madali ito, pero masasanay ka rin. Sabi niya sa akin habang naglalakad kami papunta sa tambakan. Tahimik lang ako. Habang papalapit kami, unti-unting bumibigat yung amoy. Halo ng nabubulok, usok, at kung ano-anong hindi ko maipaliwanag. Pagdating namin, parang ibang mundo. Bundok ng basura, mga taong abala, may naghahalongkat, may nagtutulak ng kariton, may nagbubuhat ng sako. Dito tayo, huwag kang lalayo delikado, sabi ni Arman. Tumango lang ako, pero hindi ko alam kung bakit. Parang may kakaibang pakiramdam agad ako, parang may nakatingin. Unang oras ko pa lang doon, hindi pa ako masyadong nakakakuha ng kahit ano. Naninibago pa ako. Hanggang sa may napansin ako sa di kalayuan. Isang babae, nakatayo sa ibabaw ng tambak ng basura. Maganda siya. Hindi normal na maganda para sa lugar na yun. Pero madumi ang damit niya. Parang ilang araw nang hindi nalalabhan. Nakatitig siya sa akin. Hindi kumikibo, hindi gumagalaw. Parang hinihintay ako. Hindi ko alam kung bakit, pero parang may humihila sa akin papunta sa kanya. Sandali lang, sabi ko kay Arman. Uy, saan ka? Naglakad na ako, papunta sa babae. Habang papalapit ako, hindi niya inaalis yung tingin niya sa akin. Hanggang sa tumalikod siya at naglakad palayo. 'Uy, sandali lang!" Tawag ko.
Sinundan ko siya. Paakyat kami sa mas mataas na bahagi ng tambakan. Mas tahimik doon, mas konti ang tao, mas malamig. Miss! Pero hindi siya lumingon. Dire-diretso lang siya sa paglalakad. Hanggang sa bigla na lang siya nawala. Parang bula. Miss? Walang sumagot. Sobrang tahimik. Pero doon ko napansin, may nakahiga sa gilid. Isang malaking maleta, maitim, madumi, halos natatakpan na ng basura. Lumapit ako. Hindi ko alam kung bakit, pero parang may nagsasabi sa akin na buksan yun. Baka may mapapakinabangan. Huminga ako ng malalim at hinawakan ko yung zipper. Mabigat, parang may laman talaga. Dahan-dahan ko itong binuksan at sa unang bukas pa lang, may naamoy akong kakaiba. Hindi yung normal na amoy ng basura. Mas matapang, mas mabigat. Napatras ako ng konti pero pinilit kong silipin. At doon, tumigil ang mundo ko. Parang biglang na-freeze yung katawan ko sa nakita ko. Sa loob, nandun siya. Yung babae. Yung nakita kong nakatayo kanina. Pero walang buhay. Nanigas ako habang nakatitig. Hindi ko agad maintindihan kung totoo ba to o panaginip lang. Hindi. Mahina kong bulong. Napaatras ako. Tapos nadapa ako sa basura. Arman! Sigaw ko sa likod ko. Pero walang nakarinig. Habang nanginginig ako sa sahig, unti-unting naglalaho yung ingay ng paligid. Yung normal na tunog ng tambakan, naging tahimik. Hanggang sa marinig ko ulit yung boses. Mahina. Nakita mo na ako. Napatingin ako sa maleta, dahan-dahan. At kahit ayokong tumingin ako. Yung mukha niya, parang may gustong ipakita. Parang may hinihingi. Hindi ako. Nanginginig kong sabi. Pero biglang umihip yung hangin sa paligid. Yung maleta, bumukas pa lalo. At sa paligid ko, may narinig akong mga bulong. Hindi isa, kundi parang sumisigaw ng mga boses na pilit pinipigil. Yung mga tao sa tambakan, yung iba, tumatakbo. Yung iba sumisigaw. Uy, ano nangyari? Si Arman. Tumakbo siya papunta sa akin. Pre, anong ginagawa mo? Hindi ako makapagsalita. Itinuro ko na lang yung maleta. Hindi ko alam. Sabi ko. Lumapit si Arman at nang silipin niya, napaatras siya. Puta! Napahinto siya. Matapos yun, nag-report kami sa mga pulis. Tapos dumating agad sila. Dumami yung tao. Nagsisigawan yung iba. Hinarangan ng paligid. Ako, nakaupo lang sa gilid. Tulala. Hindi makagalaw. Hindi ako makapaniwala. Sinabi ko lahat ng nakita ko. Yung babae. Yung maleta. May napansin akong kakaiba sa mga pulis. Parang hindi sila naniniwala. Parang iniisip nilang na-shock lang ako. Kinabukasan, nalaman nila, missing person pala yung babae. Matagal na. Walang nakakaalam kung saan siya nagpunta. Walang lead, walang kaso. Hanggang sa araw na yun. Pero ang pinakang kakaiba, yung maleta, bigla nawala. Pagbalik ng investigador sa lugar, wala na. Tinignan ako ng pulis. Sigurado ka ba sa nakita mo? Tumango ako, pero ramdam ko, hindi na nila ako paniniwalaan. Habang pauwi ako kasama si Arman, tahimik lang siya. Hanggang sa sinabi niya, bakit ikaw lang yun nakakita? Hindi ako sumagot, kasi sa totoo lang, hindi ko rin alam. Pero bago kami makaalis ng tuluyan sa dump site, may narinig akong mahina sa likod ko.
Salamat. Napalingon ako bigla. Wala. Pero sa gitna ng tambakan, parang may aninong nakatayo. Nakatingin lang, tapos unti-unting naglaho. Nang gabing yun, hindi ako nakatulog. Hindi dahil sa takot, kung hindi dahil sa isang bagay na hindi ko mapaliwanag. Kinabukasan nun, umalis na rin ako sa payatas. Ako si Marlon, truck driver. Bagong pasok lang ako sa isang waste hauling company. First day ko pa lang, pinadala na agad ako sa Payatas dump site para mag-deliver ng kargang basura. Hindi ko pa alam noon kung gaano kabigat ang lugar na yon. Hindi lang sa amoy, kundi sa pakiramdam. Kasama ko si Rodel, yung pahinante ko. Mas matagal na siya sa ganitong trabaho. Sanayan lang to, sabi niya habang papasok kami sa area. Huwag ka lang titingin masyado sa paligid. Napangiti na lang ako kahit kinakabahan. Unang araw ko, tapos ganito agad. Wala akong choice. Pagdating namin sa tambakan, parang bumigat yung hangin. Yung bundok-bundok ng basura, mga ilaw ng ibang truck sa malayo, at mga taong patuloy na naghahalongkat kahit gabi na. Dito ka lang, ako bahala sa pagbaba, sabi ni Rodel. Tumango lang ako. Pinanood ko siyang binababa yung karga namin. Maayos naman, walang aberya. Pagkatapos namin magtapon, bumalik si Rodel sa cabin. Okay na yan pre, uwi na tayo. Sandali, iihi lang ako, sabi ko. Sige, bilisan mo lang. Bumaba ako ng truck. Napatingin ako sa paligid. Tahimik. Medyo malayo sa ibang tao yung pinuntahan ko. Isang bahagi ng tambakan na mas madilim, mas tahimik. Okay na to, mabilis lang naman ako, sabi ko pa. Habang naglalakad ako, napapansin ko yung putik sa ilalim ng sapatos ko. Parang mas malambot kaysa sa normal. Parang lumulubog. Huminto ako sa gilid. Lumingon ako. Walang tao. Dito na lang, bulong ko. At habang nagsisimula na ako, may narinig akong boses. Napahinto ako. Rodel? Tawag ko. Pero walang sumagot. Bigla kong naramdaman yung lamig. Iba. Parang may dumaan sa likod ko. Uy! Mahina kong sabi. Napalingon ako. At doon ko siya nakita. Isang babae. Nakatayo sa ibabaw ng tambakan. Pero hindi siya normal na nakatayo. Parang lumulutang. Ang buhok niya basa. Nakadikit sa muka. May dugo sa ulo niya. Dumadaloy pababa sa noo. Nakatingin siya sa akin. Diretso. Tapos hindi kumukurap. Nanigas ako. Hindi ako makagalaw. Pero lalo siyang lumapit at lumulutang siya. Biglang pumasok sa isip ko yung isang narinig ko dati. Yung trahedya sa Payatas dump site. Yung mga natabunan. Yung mga hindi na nakita. Totoo ba yun? Pero habang sinasabi ko yun, narinig ko ulit yung boses niya. Tulungan mo kami. Napaatras ako. Nadulas ako. Tapos bumagsak. Pagtingin ko ulit, wala na siya. Parang naglaho. Tumayo ako agad. Nanginginig ang buong katawan ko. Hindi ko na tinuloy ang ihi ko. Hindi ko na inisip ang kahit ano. Tumakbo ako pabalik sa truck. Pre, ano nangyari? Tanong ni Rodel. Umalis na tayo, sabi ko. Ha? Wala pa tayong permit sa lag. Basta uwi na tayo. Nagulat siya sa tono ko, pero sumunod din. Pinaharurot namin yung truck palabas ng tambakan. Habang umaandar kami, napatingin ako sa side mirror.
Akala ko may makikita pa ako. Pero wala. Pero wala na. Paglabas namin ng area, doon lang ako nakahinga ng maayos. Bro, ano ba nangyari sa'yo? Tanong ni Rodel. Namumutla ako. Hindi ko alam kung sasabihin ko ba, pero pinili kong manahimik. Wala. Pagod lang siguro. Sabi ko na lang. Hindi na siya nagtanong, pero alam kong hindi siya kumbinsido. Kinabukasan, hindi ako mapakali. Hindi dahil sa trabaho, kundi dahil sa tanong na paulit-ulit sa isip ko. Bakit siya lumitaw? Bakit siya nagpakita sa akin? Mula noon, sinubukan kong kalimutan, pero tuwing gabi, naaalala ko pa rin yung nakita ko doon.